And Holy Spirit, we need again your power and wisdom. And we need your help as we ponder the word tonight. Holy Spirit, we need your guidance, Panginoon. And dalayan ko Diyos, kapag magpawala sa bawat isa, pagpalain po aming service ngayong gabi, especially the preaching of the Word of God. And I'm nothing, O God, without your help. Help the servant, O God, to expound the Word, and we apply this unto wisdom. And Holy Spirit, once again, send us revival from heaven through your Word, O God. And use the servant and make my blessing tonight, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and be ready to partake the Word. And all these things we ask in Christ's name. Amen. Amen. Ang title na mensahe natin ngayon, How God Can Trust Me Success. Amen. How God can trust me success. Amen. Paano tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng mga success. Amen. Ng mga blessing. Ibig sabihin ng success, yan ang mga blessing. Amen. Dito po sa ating binasa ngayong gabi, ay tungkol ito sa parable of the talents. Amen? The parable of the talents. Amen? The parable, alam natin ang parable ay mga kwento sa lupa na mayroong makalangit na kahulugan. Amen? At dito po sa kwentong ito, ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay nanitulad dito, na may isang tao na maglalakbay. Amen? At tinawag niya, in verse, traveling into the far country. Amen. At isang taong maglalakbay at tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala niya, iniwan niya ang kanyang mga ari-arian, kayamanan. Amen. Talents. Amen. Kaya nga sabi dito sa verse 15, ay ang bawat alipin ay binigyan ng kanya-kanyang binigyan sila ng kanilang talents, depende sa kanilang kakayahan. Amen. Ang isa rito ay binigyan ng 5 talents. Amen. 5 talents, maybe binigyan siya ng 5,000. Amen. Yung pangalawa, binigyan din ng 2,000 talents. Amen. 2 talents. Amen. Yung isa, 1,000. Amen. So, nung tumanggap ang isa, ay kanyang binaon sa lupa at kanyang itinago ang mga talents, ang mga salaping ito. Binaon niya kasi ayaw niya ng responsibility. Oo. Kaya pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang master, ang Panginoon, sa kanyang alipin, at ang bawat isa sa kanila ay magbibigay sulit, sabi, pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. So, ganun ang buhay nating Kristiyano. Amen. Bawat isa ay magbibigay sulit sa harapan ng Diyos. Amen. Mayroong mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, at bawat isa sa atin, we will appear in the judgment seat of Christ. Amen. Judgment seat of Christ. Amen. Yan po ay judgment ng mga Kristiyano. Oo. Ang mga hindi Kristiyano, yan ang tinatawag na the Great White Throne Judgment. Yan po ay hatulan ng mga tao doon sa impyerno. Pero ang mga Kristiyano ay hatulan tayo sa judgment seat of Christ. Ang bawat isa natin will stand before God, at tayo ngayon ay magbigay sulit sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen. Kaya harap tayo sa Diyos. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Yung mga bagay na pinagkatiwala natin sa Diyos. Amen? Kung malaki ang binigay ng Diyos sa atin, malaki ang ating responsibilidad. Kung konti lang ang binigay ng Diyos sa atin, konti lang din ating responsibility. So dito po, makita natin in verse 22, lumapit sa kanya ang alipin, yung nagkaroon ng 5 talents, ay nagkaroon ng tubo. Nagkaroon ulit ng 5, another 5 talents na doble po ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa Kanya. Amen. Yung pangalawa, yung 2 talents, tumubo rin, 2 rin, na doble. Amen.
Kaya ang sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Amen. Faithful servant. Well done, good and faithful servant. What a great commendation of the Lord Jesus Christ. Amen. Na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga bagay. Amen. At ginamit nila sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, well done, good and faithful servant. Amen. Nawa, yan ang goal natin sa taong ito. Before the end of the year, this year, mga kapatid, ay marinig natin sa Diyos, brother, sister, well done, good and faithful servant. Amen. Yan dapat ang marinig natin sa Diyos. Amen. Maging pagharap natin sa Panginoon. Yan ang sabihin ng Panginoon sa atin. That's why we need to continue. Amen. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Oo. Kaya yung mga nakatanggap, yung tumanggap na isa, ang sabi niya, natatakot. Sabi niya, natatakot ako, Panginoon, kaya binaon ko sa lupa. Amen. Nang bumalik ang Panginoon, yung isang talent, isa pa rin. Amen. Hindi niya ginamit, hindi niya na-invest. Amen. Kaya yung mga kapatid, natatakot, maraming mga Kristiyano, natatakot. Amen. Natatakot i-invest, natatakot ibigay sa Panginoon. Amen. In fact, hindi tayo nag-invest sa Panginoon. Nagsisavings tayo sa Panginoon. Amen. Dito sa lupa, pag nag-savings ka, panay ang withdraw mo. Pero pag sa Panginoon ka mag-savings, amen, malaki ang tubo. Amen. God will multiply. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung i-invest mo yan, sana may makuha kang tubo, sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? The wicked and slothful servant. Amen? Sabi ng Panginoon, hoy tamad, no? Sana mayroon kang tubo kung in-invest mo. Kaya, yan ang sabi ng Panginoon. The wicked and slothful servant. Amen? Wicked, masama na lingkod ng Diyos. Tamad pa. Amen? Sipin mo yan. Masama na, tamad pa. Amen? Hindi katulad ng dalawang servant. They were both faithful. Amen? They doubled their talents. Amen? They doubled their success. Amen? They received a reward. Amen? They receive blessing. Naging successful sila sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Amen? Yan po dapat ang mangyari sa atin, kapatid. No? Na tayo ay pagkatiwalaan din ng Diyos sa taong ito ng mga success sa ating buhay. Amen? Sa ating buhay. Yan ang goal natin. Maging successful tayo sa taon 2022. Amen? Madoble. Amen? Ang mga success last year dapat madoble sa taong ito sa tulong ng ating Panginoon. Oo. Gamitin lang natin yan sa Panginoon. I-invest lang natin yan sa Panginoon. Amen. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sa number 1, makita natin how God can trust me success. Paano ako mapagkatiwalaan ng Diyos ng mga success sa taong ito? Amen? Oh? Sa number 1, dapat ito ang goal natin. No, katulad ng dalawa na 5 talents and 2 talents, dapat yan ang goal natin, kapatid, nang sabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Amen. So number 1, paano natin magkaroon tayo ng pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga success? Number 1, very simple.
Very simple points mga kapatid. Be faithful in all things. Amen. Be faithful in all things. Maging matapat ka lang sa mga bagay, sa lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Be a good steward. Amen. Anong sabi ng 1 Corinthians 4 verse 2? Moreover, it is required for a man be found faithful. Hintayin natin, nandiyan sa screen. Amen. Moreover, higit sa lahat, ang kailangan sa isang lingkod ng Diyos, sa isang Kristiyano, ay isang lalaki, isang babae na matapat sa Panginoon. Amen. Yan ang kailangan nating kapatid para mapagkatiwalaan tayo ng marami pang mga success. Sa 2022, what we need is be faithful in all things. Amen. God can trust you. God can trust success to the faithful. Hindi magtiwala ang Diyos sa mga taong unfaithful. Amen. Magtiwala ang Diyos doon sa mga Kristiyano na matapat sa Panginoon. Amen. Kahit kayo rin amen. Oo, may mga tao ka sa opisina ay hindi faithful yan. Bakit mo pagkatiwalaan yan? Amen. Kaya ang pagkatiwalaan mo, yung matapat na tao ng Diyos. Ganon din ang Panginoon. No? Sabi ng Bible, a man be found faithful. So the requirements to gain more success in this year 2022, be a steward, be a faithful steward. The man be found faithful. Amen. Tingnan natin ang parable. Amen. Talents. The master gave to every man according to his own ability. Amen. Hindi pare-pareho ang sukat na binigay ng Diyos sa atin. Mayroon talagang malaki. Depende sa ating kakayahan. May malaki, may maliit. Amen. Depende yan sa ating kakayahan kasi hindi tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng malaking bagay na hindi naman natin kayang i-manage. Kailangan ang ibigay ng Diyos sa atin ng mga blessing, na mga success is manageable. Amen. Na kaya mong i-manage. Amen. Kaya sabi ng salita ng Diyos, no? According to his own ability. Yung isa, binigyan ng 5. Yung pangalawa, binigyan ng 2. Dito makita natin, hindi pinag-usapan kung ilang talents ang mayroon ka. Amen. Pare-pareho sila binigyan. Depende lamang sa kanilang kakayahan. Hindi pinag-usapan kung 5 yan, hindi pinag-usapan kung 2 yan, 3 yan, 5 yan, hindi yan pinag-usapan. Hindi yan may importante. Ang importante, kapatid, sa Panginoon. No? What the most important to God is to be faithful. What God given to you. Yan po ang kailangan natin. Kaya hindi pinag-usapan gaano kalaki man yan, gaano ka man kamarunong, gaano ka man kagaling. Hindi natin pag-usapan. Ang pinag-usapan dito sa ating salita ng Diyos, ang malaga ay faithful ka sa lahat ng bagay. Amen? Dito po sa Corinthians chapter 4 verse 2. Corinthians, dito po si Apostle Paul nagbibigay ng counsel to the church of the Corinth. Amen? To thank Apostle Paul, to thank Apollos, to thank Peter, mga kapatid, that they are faithful servant. Amen? They are mere servant of Jesus Christ. Amen? But God entrusted Apostle Paul, si Apollos, si Peter, with God's mystery. Amen? Mysteries. Amen? Makita natin sa verse 1.
no? Verse 1, no? Ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Amen. Ayan pala, verse 1, ha? Let a man so account of us as of ministers of Christ and steward of the mysteries of God. Amen. Ano mysteries? Amen. Pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay, ng mga mystery. Ano yung mystery? Yung mga lihim ng Diyos na hindi alam. Amen. Sipin mo yan. What? The intimate of God to us. Amen. Gaano ka-close ang Diyos. Alam mo ba pag nagpatiwalaan mo ng isang bagay, yung mga sekreto mo, dapat malapit sa iyo. Amen. Huwag mong pagkatiwalaan yung unfaithful. Kailangan ang pagkatiwalaan mo yung faithful na matapat sa iyo. Amen. Pagkatiwalaan mo ng mga sekreto. Yan ang word na mystery. Mystery is something hard to understand, hard to explain. Yan ang mystery. Oh. Alam mo yung Biblia, maraming mga tao matalino, pero hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Kahit anong basa nila ng salita ng Diyos, nahihilo sila. Amen. Sabi nila, pag ikaw ay sobrang basa ng Biblia, baka masira ang utak mo. Ay, kayo yun. Amen. Kasi hindi pinagkatiwala ng Diyos sa inyo ang mystery. Amen. Kaya hindi nyo maunawaan kasi pinagkatiwala ng Diyos sa atin ang wisdom and understanding ng Diyos pagdating sa Biblia. Amen. Tingnan sa 1 Corinthians 2:7. 1 Corinthians 2:7. But we speak the wisdom of God in a mystery. Amen. Sipin mo yun, kapatid, ano? Pag tayo ay magsalita, amen. Oo. Namamangha ang mga tao. Bakit alam natin ang mga verses na yan? No? Even the hidden wisdom with God ordained before the world unto our glory. Amen. We speak the wisdom of God. Amen. Mag-quote ka lang ng verse. Aba, mga kapatid, the people in the world namamangha. That's right. Amen. They are ignorant of the wisdom of God. Amen. Pag nagkwento ka tungkol sa salita ng Diyos, amen. Oo. Wala silang naintindihan. Bakit? Hindi sila anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos lang ang makaunawa ng salita ng Diyos, lalo na ang King James Bible. Sabi nila, ang King James mahirap unawain, kaya NIV na lamang ang gamitin natin, basahin, is easy to understand. Hindi po ganon. Ang King James ay para sa mga Kristiyano. Amen. Kaya nga hindi kayo makaunawa ng King James kasi hindi kayo anak ng Diyos. Ang anak lamang ng Diyos ang nakaunawa ng King James kasi ang salita ng Diyos ay ginawa yan para sa mga Kristiyano, hindi para sa mga hindi Kristiyano. Lalo na mga Baptist, amen. Because the Bible written by the Baptist and for the Baptist. Amen. The writers of the Word of God were Baptist. Mga Baptist, amen. At ang magbabasa, mga Baptist. Kaya nagkakasundo. Ay kung hindi ka Baptist, nahirapan ka. Kaya marami mga born again so-called, hindi sila gumagamit ng King James. Amen. May nabasaan ko sa pasugo, nakalagay doon, we hate King James. Amen. Eh bakit? Eh dapat lang kayo magagalit sa King James. Because sabi ng King James, ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos. Hindi siya tao. Kailanman, nagkatawang tao ang Diyos para ikaw abutin, para ikaw maligtas. Amen. Ay, hindi sila makaunawa. Amen. Bakit? Hindi pinagkatiwala ng Diyos sa kanila ang mystery ng Diyos, something
hard to understand. Mahirap mo intindihin, amen? Ang Diyos na katawang tao, pag hindi ka Kristiyano, mahirap mo intindihin. Amen? Tanda natin, ang Diyos ay may dual nature, 100% man, 100% God. Pwede siya maging Diyos, pwede magkatawang tao. Siya ay Diyos, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang tao, hindi pwede maging Diyos. Amen? Kaya nga si Peter, ang Panginoon, nakita ni Peter, ang Panginoon naglalakad sa tubig. Ay sabi ni Peter, pwede rin ba ako lumakad? Sabi ng Panginoon, subukan mo. Sinubukan ni Peter, lubog. Bakit? Hindi ka Diyos. Ang Diyos lang ay may kapangyarihan na maglakad sa tubig. Ay si Pedro, gusto niyang subukan, iyon lumubog. Amen? Yan ang hindi maunawaan ng mga mystery. Amen? Katulad ng rapture. Hindi alam ng tao yan. Na ano kaya ang rapture na yan? Ano kaya mangyayari sa rapture? Wala silang idea sa salitang rapture about the second coming. Wala silang idea, kapatid, that a mystery of God. Salamat, naunawaan natin, kapatid. Amen? Yung pag namatay ka, pupunta ka sa langit, ang iyong kaluluwa, ay wala silang idea paano mangyari yan. Amen? Paano makapunta sa langit? Ay ang kanyang katawan, sinunog na, na-cremate na. Paano pa yan makapunta sa langit? Amen? That's the mystery of God. Amen? No, naunawa natin na may impyerno. That's the mystery of God. Amen? We believe the mystery from the Word of God. The Bible is full of mysteries. No? Na mga Kristiyano lang, pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin na maunawaan natin ang mga mysteries na yan. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Amen? Tingnan sa 1 Corinthians, let a man account of us to be a minister of Christ, stewards of the mysteries of God. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin ang mga mystery. It's all about the preaching of the Word of God. That's the mystery. Sa atin, pinagkatiwala ng Diyos. Hindi niya pinagkatiwala sa anghel. Ang mga pangangaral ng salita ng Diyos, ang mga mystery of the preaching of the gospel, binigyan tayo ng Diyos ng wisdom to preach the gospel. If we preach the gospel, somebody got saved. Kaya nga sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is power unto salvation. If we preach the gospel, may naliligtas. Amen. May naliligtas. Amen. Magtataka ka, paano naligtas ang taong ito? Ay nangangaral kay ng salita ng Diyos. May kapangyarihan na magligtas ng tao ang ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming tao hindi makaunawa ng mga mystery ng Panginoon. Praise God! Pinagkatiwala sa atin ang mga mystery ng Panginoon. God entrusted us the mystery of God. Amen? The mystery of God. God entrusted us. Ang kailangan bilang steward, bilang lingkod ng Diyos, mga kapatid, a servant of God, does what His Master tells him to do. Amen? Anuman ang pinagawa ng ating Master sa langit, ang ating Diyos, kung ano ang kanyang pinagawa, gawin natin. What the Bible says, gawin natin. Sundin natin through the Holy Spirit. Ang mahalaga, kapatid, gusto natin magkaroon ng success this coming year. Ang mahalaga, maging faithful tayo. Anumang pinapagawa ng Diyos sa atin, be faithful. Amen? Faithful people, most of them are successful. Amen? Faithful people are successful people. Amen? Bihira ang unfaithful na maging successful. Amen? Pag faithful ka, you will become fruitful in your Christian life. You will become successful in your Christian life in all aspect of your life. Kapatid, maging successful ka. Amen? So what we need? No?
You want God trust you. Success this coming year. Be faithful to what God wants you to do. Ano man ang pinagawa ng Diyos sa atin, maging faithful ka lang dyan, kapatid. No? Sigurado, maraming success kang tatanggapin sa taong ito. Amen? Saan tayo maging faithful? Be faithful in all things. Amen? Be faithful in reading God's Word. Basa lang ng Biblia, maging matapat ka na. Huwag kang magsawa sa pagbabasa ng Biblia. Amen? Katulad ka nagbabasa ng mga likes mo dyan. No? Maya-maya, nagbibilang ka ng mga likes. Amen? Ganon din sa pagbabasa ng Bible. Amen? Anong sabi dyan? Be faithful in reading God's Word. Basa pa lamang yan. Doon ka na pagpalain ng Diyos. And sa Revelation 1:3. Basa pa lang. Blessed is he that readeth the Word of God. Blessed is he that readeth. Basa pa lang. Success na. Pagpalain ka na ng Diyos, basa pa lang. Pastor, kahit hindi ko naunawaan, sabi ng Biblia, basa pa lang eh. Maging blessed ka na sa pagbabasa. And they that hear the word of prophecy, aba, na nakikinig ka pa sa salita ng Diyos, nagbabasa ka pa, sinusunod mo pa, keep those things which are written therein, ay naku po, i-bless tayo ng Diyos. Basa pa lamang. Amen. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 4:13, anong sabi niya? Blessing na ang pagbabasa. Kaya lagi tayo nagbabasa, may Bible reading tayo. Every Sunday, mayroon tayong Bible reading. Bakit? Kaya nga sabi niya, till I come, give attendance to reading. Kailan matatapos ang pagbabasa? No? Till I come. Hanggang sa pagtunog ng trompeta, nawa madatnan ka na nagbabasa ka ng salita ng Diyos. What a blessing, amen? Oh? Na dala-dala mo pa ang Biblia, no? Nag-rapture na. Amen? Dala-dala mo, nagbabasa ka ng Biblia. Aba, masaya ang Diyos. Amen? Nakalungkot, nag-rapture na, dala-dala pa yung cellphone. Nagbabasa ka ng cellphone. Amen? Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Amen? Isipin mo pag nagbabasa ka, ma-encourage ka, malalaman mo, matutunan mo ang ating mga doktrina. Yan ang maganda, doktrina. No? Kaya nga lagi tayo magbasa ng Biblia. Keep on reading the Word of God. Blessed is he that readeth the Word of God. Amen? Blessed na. Amen? Anong blessed? Maging masaya ka, Kristiyano. Amen? Gusto mo maging masaya? Lagi kang magbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Kaya lagi kang masungit, lagi kang malungkot. Bakit? Kulang ka sa basa. Amen? Eh kung lagi kang Pastor, nagbabasa naman ako, bakit ganyan? Lagi akong nalulungkot. Ay may problema ka. Amen? Hindi problema ang pagbabasa, baka may problema ka sa sarili mo. Amen? Lagi tayo magbabasa ng salita ng Diyos na katulad tayo na nagbabasa ng ating mga cellphone. Amen? Bihira ka lang makita ng isang tao na hindi nagbabasa ng cellphone araw-araw. Iwan ko lang kung meron dito na hindi nagbabasa ng cellphone. Kahit nakahiga na, nagbabasa pa rin ng cellphone. Amen? Oh, bihira ka lang. Oh, dapat katulad tayo na magbabasa ng cellphone. Oh, makita mo, pagising sa umaga, ano ang inaanap agad? Kakapain mo kaagad. Saan ang cellphone? Kakapain mo kaagad kahit madilim-dilim pa. Amen? Oo. Hawak mo kaagad, cellphone. Amen?
Dapat, sabayan mo ng Biblia. Amen? Pagising mo sa umaga, ng mga kapatid, ang hanapin mo agad, Biblia. Amen? Yung iba sa atin, hindi pa nakamumog. Cellphone na. Amen? Cellphone na agad ng hawak. Amen? Kaya basta mahalaga, huwag nating kaligtaan ang pagbabasa ng Bible kahit busy ka. Oo. Huwag kaligtaan. Alam mo, ang Book of Proverbs, 31 chapter yan. It's good for 1 month. 1 chapter a day equals 1 month. Amen? 1 month. No? Kaya the Book of Proverbs will teach you how to live right. Amen. Yan po. Kaya nga, give attendance to reading exhortation. Oh, exhortation. An exhortation. Be faithful. Faithful ka sa exhortation, sa preaching of the Word of God. You know? We exhort the Word of God. Amen? Every time you come to the church, we exhort the Word of God. Amen? We are here to exhort, to encourage, not to hurt you, but to help you. Kaya hindi dapat tayo ma-offend sa salita ng Diyos. Huwag tayo ma-offend sa pastor. Amen? Kasi ang salita ng Diyos ay talagang minsan masakit. In Hebrews 4:12, the Word of God is like two-edged sword. Amen? Two-edged sword. Dalawa ang talim niyan. Kaya minsan, kahit anong ilag, natatamaan tayo, kapatid. Oo. Sabihin natin na, pinatamaan naman ako ni pastor. Hindi po. Oo. Meron nga sa amin sa Manila, sinumbong siguro ko ni pastor. Oo. Ni Brother Bong. Oo. Kasi binanatan niya ang alak. Sabi ko, tanongin mo si pastor, hindi pa kami nagkita. Nag-priest na siya. Amen? Hindi pa kami nag-usap ni pastor. Bago siya mag-priest, hindi pa kami nag-usap. Ako pinagbintangan, sinumbong ko daw siya. Amen? Oo. Kasi ang salita ng Diyos, tatamaan ka. Piercing. Tutusukin niya. Hanggang kaluluwa, hanggang espiritu, hanggang joints, hanggang marrow, discerner of the thoughts, hanggang sa ating kaisipan. Hanggang sa puso, tago sa puso, ang salita ng Diyos, because the Word of God is quick and powerful. The Word of God is alive and powerful. Kaya mga Kristiyano, pag tayo ay patay-patay na Kristiyano, pag pumunta ka sa church, you go home alive, you go home revive. Amen? Nare-revive ka sa salita ng Diyos. Amen? Kaya exhortation, be faithful in exhortation, be faithful in preaching God's word. In every time the word, the pastor preach the word of God, listen very carefully. Amen? Wala dapat tayong ibang ginagawa pag may preaching. Amen? Kung asir tayo, magkano ka na, magpwesto ka na, makinig ka na ng salita ng Diyos. Amen? Dahil isang araw, yung aser, nauna na backslide. Amen? Naging faithful na, na-revive na ang mga miyembro, ang aser, backslider na. Pagkatapos ng service. Bakit? Kulang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating sayangin ang mga salita ng Diyos na ating marinig. Amen? No? Wala dapat ibang ginagawa. No? Yung iba kasi ay kumakain habang may preaching. Hindi maganda, kapatid. Hindi ka matututo sa salita ng Diyos. Yung iba dyan ay habang nagpipreaching ang pastor, nagtitext pa. Where you now? Where you now? Nagtitext sa service. Yung iba nag-email na may service. You are not faithful in service. Amen. Hindi ka mapagkatiwala ng Diyos ng mga success. Be faithful. Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.
Mahalaga ang doktrina. Amen? Aba ang doktrina? Teaching about the truth. Katotohanan. Amen? Kaya laging may doctrine. Marinig ka. Kaya mahalaga ang Sunday School. Amen? Mahalaga ang Sunday School because we study about doctrine. Now, Sunday School is a part of service. Pag Sunday School na, service na yan. Amen? Aba, yung iba, Sunday School na, naliligo pa. Amen? Hindi maganda, kapatid. Akala nila, ang service ay preaching. Sunday School pa lang, magsimula pa lang sa Bible reading, service na yan, kapatid. Pag-aawit pa lang, service na yan. Dapat, habang umaawit, sing it. Amen. For God's glory. Sing it at the top of your voice. Give your best to the Lord. Amen. Kung awit ka. Kasi sa langit, puro na pag-aawit. Amen. Ibigay mo na. Oo. Baka next Sunday, wala nang service, wala nang awitan. Oo. Naganda si Jack Hyles, ano? Ang prinsipyo ni Jack Hyles, every Sunday is the last day. Kaya nga, that's why Jack Hyles gave his best in preaching, in singing, in Sunday school. He gave his best because sabi niya, this is my last Sunday. Amen? Pag last Sunday na, siyempre, ibigay mo ang iyong the best. At si Jack Hyles ay doon na sa langit. Amen? Kaya, mga kapatid, faithful tayo dapat sa doktrina ng salita ng Diyos. Mga kapatid, be faithful in Sunday school. Amen? Sunday school pa lamang. Habulin natin ang Sunday school. Be faithful in our worship service. Amen? Hindi lang tayo dapat morning Christian. Amen? Because Sunday evening is still Sunday and Sunday evening is still Lord's Day. We open Sunday morning worship and we close Sunday evening. Isipin mo yan. Kung umaga ka lang, open ka lang. Wala nang close. Amen? Nakatiwangwang. Iniwan mo nakatiwangwang ang iyong pananambahan. Dapat you open in Sunday morning, you close on Sunday evening. What a blessing. Amen? Masaya ka. May makabuylo ka Monday, makabuylo ka na naman. Amen? Busog ka. Malakas ka sa pagharap sa sanlibutan. Amen? Kasi isa lang ang Sunday. Tapos 6 na araw na sa sanlibutan ka na. Amen? Huwag tayong maging traditional Christian na kung kailan lang gusto natin magsimba, magsimba tayo. Baptist na tayo. Hindi na tayo sa dating reliyon na tuwing piyesta lang ka magsisimba. KBL, kasal, binyag, libing, doon lang simba mo. Kung walang namatay, hindi ka pa nakasimba. Amen. Kung walang piyesta, hindi ka pa nakasimba. Amen. Hindi ganon traditional na Kristiyano. Magsisimba ka lang pag may time. Bigyan mo ng time, kapatid, ang simba. Kasi ang Sunday ay oras yan ng Diyos. Hindi mo yan oras. Amen? Hindi ganon ang faithfulness. Ang sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Attendance is very important. Mahalaga ang attendance natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga nag-check tayo ng attendance, lalo na sa Panginoon. Your attendance is very important. Your presence is very important. Your attendance is a blessing to others. It encourages others. Makita mo lang, mga kapatid, no? Na matapat sa Panginoon sa kanyang attendance. Amen? Makita mo lang senior citizen. Nahirap na maglakad, pero nagsisimba.
Oo. May nahirapan na makarating sa tindahan. Pero ikaw, saan ka na makakarating? Inabot ka na ng Tagaytay. Amen? Oo. To simbahan, hindi ka makarating. Nakalungkot yung ganun, kapatid. Kaya mga kapatid, no? Si marami yung Kristiyano, hindi naniniwala sa church attendance. Sabi nila, kahit sa bahay ka, pwede ka naman magsimba. Noong lockdown yan, pwede sa bahay. Ngayon, wala nang lockdown. Naka-lockdown ka pa rin. Amen? Pag nagbalita na mag-lockdown, nagpi-praise the Lord ka. Praise God, lockdown na naman. Hindi na naman ako magsisimba. Amen? How God can trust your success. Simba pa lang, hindi ka na matapat. Paano ka mapagkatiwalaan na marami pang success sa buhay? Sa service pa lang ay nawawala ka na. Amen? Yan dapat ang target natin. At sabihin ng Diyos sa atin, well done, good and faithful servant. Be faithful in all things. Amen. Number two. Simple lang po ang mensahe natin. Be diligent. Amen. Be diligent. Maging masipag tayo. Amen. Bago ka nag-Kristyano, tamad ka, Kristyano ka na, ay dapat maging masipag ka. Para mapagkatiwalaan ka ng success, kasi ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng success, yung mga taong masisipag. Amen. Kasi kung tamad tayo, ay talo pa tayo ng langgam. Kasi ang langgam, laging busy. Amen. Kaya kung ang tamad tayo, mag-seminar ka sa langgam. Amen. Yan ang purpose ng langgam, kung bakit nilalang ang langgam. Para iseminar ang mga Kristiyano na tamad-tamad. Amen. Tinatamad. Amen. Look at the parable, yung binigyan ng 5 talents. Anong ginawa? Amen? Nag-trading sila. Ibig sabihin, nag-effort sila. Nagnegosyo sila. Kapatid. Yan po. Kaya nga nadoble. Nagtrabaho sila, kapatid. Nagsipag sila, kapatid. Kaya nadoble. Hindi pwedeng ma-magic ang 5 talents ang madoble ulit ng 5 talents. They work hard. Amen? Dream big and work hard. Amen? Nabasa ko lang yan kay yung quotation ni Henry C. Amen? Nabasa ko yung quotation ni Henry C. Dream big and work hard. Amen? Mag-isip ka ng malaking bagay at trabahuhin mo yan. Be diligent. Nakita mo yan? Si Henry C. patay na. Pero ang kanyang trabaho, hanggang ngayon, ang kanyang success, nag-aani ang kanyang mga apo, mga anak, sa success ng taong ito. Hindi natin alam kung Kristiyano. Pero Kristiyano na rin siya, Sila ay giver. Alam ko, giver sila sa isang simbahan. Si Henry C. Kaya sila pinagpala ng Diyos. Christian church. Giver po sila, si Henry C. Diligent, kapatid. Yung 2 talents, doble. 2 talents represent opportunities to be used, our abilities to serve God. Amen? Habang may opportunity, habang may pagkakataon, pwede ka pa maglingkod sa Diyos, pwede ka pang magamit ng Diyos. Be available, be diligent. Magpagamit ka sa Diyos. Amen? Magpagamit ka. Be diligent. Use your talent for God's glory. Amen?
Magaling ka kumanta. Aba, huwag mo lang gamitin yan sa banyo. Ikaw lang lagi nakarinig. Amen. Magaling ka mag-aser. Mag-aser ka. Magaling ka magsalita. Ba, mga kapatid, gamitin mo yan sa soul winning. Gamitin mo yan sa pagtuturo. Amen. Magaling ka magluto. Aba, makatikim naman tayo ng masarap. Amen. Maganda yung nagluluto, masaya. Alam mo, kapatid, sa pagluluto, gusto ko masaya ang nagluluto. Ayaw kong nagluluto na nakasimangot. Amen. Alam mo ang maraming customer sa isang restaurant? The singing cook. May singing cook. Yung mga nagluluto, masaya, maawit. Kaya maraming customer. Amen. Kasi, kahit hindi masyadong masarap ang pagkain, basta masaya ang nagluluto, masarap na rin. Amen. Masaya rin kumain. Amen. Kaya bago naglingkod ka sa Diyos, mga kapatid, naglilingkod tayo sa Diyos sa pamagitan ng mga tao. Amen. Be diligent in our service to God. Amen. We are serving God through our ministries, through the people of God. Amen. Naglilingkod ka sa children's ministry. Praise God. Amen. Ano ang sabi ng Matthew chapter 10 verse 42? Matthew 10 verse 42. Malaga po ang children's ministry. Amen. Kaya dapat mayroon tayong patience sa mga bata. Amen. Huwag tayong magalit sa mga bata. Amen. Kasi mahal ng Diyos ang mga bata. Matthew 10:42. Ang sabi dyan, and whosoever shall give to drink unto one of these little one a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall no wise lose his reward. Amen? Tubig lang na malamig. Cup of water, ibigay mo sa bata. In the name of disciple. Amen? Para kang naglilingkod sa mga disciple. Amen? Kasi, pag bata kasi, mahirap. Alis ka dyan. May ginagawa pa ako eh. Amen? Nainis tayo sa bata. Amen? Hindi ganun. May reward tayo sa paglilingkod lamang sa mga bata. Amen? Kaya dapat mayroon tayong patience. Salamat po sa Children's Department sa taas. Amen? Oo. Ay makukulit talaga ang mga bata. Amen? Kanina, kapatid, nahirapan ako maghanap ng aking mensahe. Nawala na. Hindi ko alam kung sino nag-aaral dyan sa taas. Amen. Saan ba yung mensahe ko? Yung mensahe ko yan mamayang gabi. Nasaan na? Amen. Marami ng sulat-sulat. May IEO na. Yung notebook ko, kapatid, nandoon nakasulat ang mga outline. Amen. Nalangin ako sa Panginoon. Amen. Salamat sa ating mga Children's Department na mayroon silang patience sa pagbabantay ng mga bata, kapatid. Oo. Kasi hindi natin alam, ang mga batang ito isang araw pwedeng gamitin ng Diyos. Alam mo ba si Jack Hyles? Si Jack Hyles, nang pumunta sa simbahan, nakapaalang. Nakapaalang. Walang tsinelas. Kapatid, pero hindi pinauwi ng Sunday school teacher. Uwi ka nga, wala ka mang tsinelas. Uwi ka muna. Hindi. Pinahuli niya. Anak, mamaya ka nang uwi. Bibili tayo sapatos. Binilhan ng sapatos ang maliit na bata. Amen? Pag-uwi niya, tuwang-tuwa ang bata. May sapatos. Pagbalik next Sunday, bumalik at naging faithful ang bata. Yan nang lumaki siya. Yan na si Jack Hyles, mga kapatid. The great Sunday school.
the biggest Sunday school in the world. Yan po si Jack Hyles, kapatid. Dahil mayroong Sunday school na nagpakita sa kanya ng pagmamahal. Amen. Kaya hindi natin alam. Yung bata na nagbigay ng 5 loaves and 2 pieces ay katulad lang yan ni Marcel. Pero ginamit ng Diyos. Kaya hindi natin alam. Oo. Okay, Marcel, ikaw. Ito ka, Marcel. Ito ka sa camera. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos kay Marcel. Amen. Wala kayong idea kung anong gagawin ng Diyos kay Marcel. Amen. Be diligent, be patient sa mga bata. Pwede itong gamitin ng Diyos katulad ni Jack Hyles, kapatid. Amen. Kaya may reward ka kung ikaw ay isang instrumento ng Diyos na isang taong ito ginamit ng Diyos. One day, magpasalamat siya sa iyo. Amen. Okay, brother. Amen. Oh. Alam mo ba ang Sunday School ni Jack Hyles? Yung Sunday School teacher, matanda na. Nag-preach sa isang church si Jack Hyles. Ano? Isang church na malaki. Amen. May lumapit na matanda, senior citizen. Amen. Ang sabi ng senior citizen, hindi mo ba natandaan, ako ang Sunday School teacher mo. Ako ang bumili ng sapatos mo. Natutuwa ang senior citizen na nag-win kay Jack Hyles. Amen. Baka pwede kang gamitin ng Diyos sa mga batang ito. At ang Diyos gagawa ng milagro. Marami ang maligtas. Ibiruin mo ang bata, more than 5,000 napakain ng Diyos dahil ginamit ang Diyos na isang bata lang. Amen. Kaya hindi natin pwedeng underestimate ang mga bata. Be patient sa ating children's ministry. Oo. Kahit nawawala ang mga bagay, hayaan mo lang. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Oo. Kaya mga kapatid, be diligent. God will reward your labor. Your labor is not in vain in the Lord. In Hebrews 6 verse 10, God is not unrighteous to forget your labor of love. Hindi makalimutan ng Diyos ang iyong ginagawa na mayroong pag-ibig. Labor of love. Pero nagle-labor ka, na nainis ka, nagagalit ka, wala kang reward, kapatid, na makukuha. Amen? Pag nagtrabaho ka, may kasamang passion, may kasamang puso, kapatid. Mahirap sa ministry. Amen? Kaya lagi kong sinasabi sa aking mga anak, ang ating trabaho, mga kapatid, ang ating trabaho ay ang mga tao. Ang mga tao ay iba-iba yan. Oo. Kaya kailangan natin talaga ay patience, pag-unawa at passion. Amen. Mahalin natin sila kahit hindi sila kaibig-ibig. Mahalin natin sila. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang pinagtrabaho ng Diyos sa atin. Oo. Kaya minsan ganon. Amen. O yan, si brother, ha? Huwag niyong pabayaan yan. Puntahan ninyo yan. Project ng Diyos yan sa atin. Oo. Puntahan niyo yan. Baka maligaw-ligaw na naman yan si kapatid na yan. Bisitahin ninyo yan. Matagal na siyang hindi nagsisimba. Puntahan ninyo. Amen. Be diligent. Amen. Alam mo kung diligent ka, kahit saan ka, magugustuhan ka. Pag masipag ka, kahit saan, magugustuhan ka. Pero pag tamad ka, inaayawan ka. Amen? Kahit sa prayer, walang gusto magpartner. Amen? Meron sa amin yan eh. Kung sa kabilang church, mag-prayer na, partner, walang gusto magpartner sa kanya. Ako na lang nagtsatsaga sa kanya. Brad, dalaw tayo. Ako naniniwala pa rin sa iyong panalangin. Amen. Kahit ganyan ka, naniniwala ako, nasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Kasi walang nagtitiwala sa prayer. Amen. Baka yung prayer nila, sablay-sablay pa. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Be diligent.
Pagtamad, laging inaayawan. Ang sabi na, Proverbs 13 verse 4. Proverbs 13:4. Malapit na tayo matapos. Proverbs 13:4. Kung hindi ko nakita ang outline, maiksi lang sana ang preaching. May nakita ko. Proverbs 13:4. I hope you enjoy preaching. Amen? 13:4. Sabi dito, the soul of the sluggard desireth and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. Amen. Desire. Alam mo ang tamad, puro na lang plano. Desire. Maganda sana ganito, maganda sana ganito. Pero wala namang nangyayari, sabi ng Bible. Nagpaplano, pero wala namang nangyayari sa kanyang plano. Bakit? Ay tamad eh, sabi nito. But the soul of the diligent shall be made fat. Amen? Ang masipag ay laging mayroong na-accomplish. Mayroong laging natatapos. Amen? Kaya maganda. Finish your task, your duty in advance. Amen? Sa business, kailangan advance. Amen? Hindi late. Natutunan namin sa business yan. Laging advance. Bakit? Nagagalit ang customer pag late ang delivery. Kasi ang business namin dati, advertising. Ay magpa-opening yan, mag-opening ng restaurant, magpa-blessing yan, nandoon na yung pari, wala pa yung karatula. Magagalit siyempre. Amen? Oo. Magagalit ang customer. Baka hindi ka pa babayaran. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, saan na yan? Proverbs 13 verse 4. The soul of the diligent shall be made fat. Amen. Ay ang tamad, laging gutom. Ang masipag, laging busog. Fat eh. Amen. Oh. Kaya marami siyang kolesterol. Amen. Masipag eh. Amen. Ganon kapatid, maraming ibig sabihin, maraming tayong na-accomplish. Oo. Maraming tayong accomplish. Oo. Kaya umaga pa lang, programa na. Ito ang gagawin natin. Oo. May nakadidiretso na ang programa na gagawin natin. Para smooth, para marami tayong matatapos. Amen? Kung matapos mo ngayon, tapusin mo na. Huwag mo nang ibukas. Kasi bukas, mayroon ka ulit ibang gagawin. Amen? Diligent ang kailangan. Plan your work and work your plan. Lagi ko nakita yan sa mga opisina. Amen? Lazy man never successful. Never successful ang mga tamad. No. Don't make sleeping your best job. Amen? Ang pagtutulog ay hindi trabaho. Kasi meron talaga na nagtatrabaho, tulog lang, pero may sweldo. Amen. We need to wake up early. Amen. And be prayerful. Kasi kung tanghali ka nagigising, sigurado, hindi ka na magpipray. Hindi naman tayo Katoliko na cross-cross lang, prayer na. Amen. Marami tayong ipagpipray. Amen. Kailangan diligent. Proverbs 10 verse 4. Yan, isang verse na lang. 10:4. He becometh poor, dealeth with slack hand. Amen. Slack hand. But the hand of the diligent maketh rich. Proverbs 10 verse 4. Amen. Ang kamay ng tamad, tiyak, maghihirap. Amen. Slack hand eh. Walang ginagawa. Anong mangyari? Become it poor. Amen. Become it poor.
Kaya meron akong libro dyan, how to become rich. Amen. Kasama yan doon sa lesson. Diligent. Amen. The slack hand, become it poor. Maging mahirap ka, kapatid. No? Kung wala kang na-accomplish sa isang araw, tiyak maghihirap. Pero ang kamay ng masipag, pinagyayaman ng Diyos, make it rich. Amen. Make it rich. Yan po, yan ang verse na yan. Hindi lang yan pang Kristiyano. That is universal proverbs. Amen. Universal proverbs. Pwede mo yan i-apply kahit hindi ka Kristiyano. Maraming mga unsaved. Alam nila ang mga verses na yan. May mga quotation sila ng proverbs. Amen. Ang kamay ng masipag, pinagyaman. Ay kahit Kristiyano ka, kung tamad ka, ay mahirap ka pa rin. Ay kahit hindi ka Kristiyano, yayaman ka. Di ba maraming Kristiyano, wala namang pakilala sa Panginoon, unsaved, pero mayayaman sila. Hindi sila kumikilala sa Diyos. Bakit? Ay masipag sila eh. Ay Kristiyano, tamad, unsaved, sipag, ay yumaman ang unsaved. Kaya magtataka ka, bakit sila walang Diyos, mayaman? Masipag eh. Sabi ng Biblia yan. Biblical sila. Amen. Ikaw walang Bible na Kristiyano. Hindi ka biblical. Amen. Ay lalo na, kung ikaw Kristiyano, masipag ba? Aba, hindi pwede na hindi ka pagyamanin ng Diyos. It is not wrong that a Christian become rich. Mas maganda, magagamit ka lalo ng Diyos. Amen? Dapat masipag, no? Ang masipag, huwag laging reklamo. Amen? Hindi maganda sa isang Kristiyano na laging nagre-reklamo. Sa opisina ka, laging nagre-reklamo. Nasa kusina ka, laging nagre-reklamo. Sa labahan, lagi kang nagre-reklamo. Amen? Oo. Naghahanap ka ng kaaway. Hindi pwede. Hindi ka asinso, kapatid. Amen? Be the best worker in your office. Ikaw dapat, Kristiyano, dapat ikaw ang bigyan ng award, the best worker in the year. Amen. Ay paano ka mabigyan ng best worker? Ay lagi kang late. Amen. Magkasabay lang kayo ng boss pagdating. Amen. Akala mo ikaw ang principal sa eskwelahan. Amen. Laging late. Walang asenso. Amen. Late sa lahat ng bagay. Amen. Ayaw ng Diyos ng tamad. Sa totoo lang. Anong sabi ng 2 Thessalonians 3 verse 10? 2 Thessalonians 3 verse 10. Hindi nagustuhan ng Diyos ang tamad na Kristiyano. Ang sabi diyan, for even we were with you, this we commended you, that if any would not work, neither should he eat. Pag ayaw mo magtrabaho, ayaw mo maglinis, ayaw mo magwalis, ayaw mo maghugas ng pinggan, ay huwag ka na rin kumain. Sabi niya na Amen. Merong hingi sa akin ng counsel, paano yung kapatid ko tamad? Sabi ko, huwag mo pakainin. Ay sabi niya, yung tindahan kasi nandyan isarado mo yung tindahan. Lagyan mo ng kandado ang tindahan. Sinara. Kasi na-advisean ko, isara mo yung tindahan. Pag oras na sarado na, huwag mong buksan ang tindahan. Para hindi siya makakuha ng mga pagkain dyan. Sinara. Kapatid, sunod na umaga, tinignan niya, butas ang bintana. Ay, sabi ko, akala ko tamad yan. Masipag yan, binutas na yan. Amen. Ang tamad. Kung saan ang tamad, kung sino ang tamad, malakas kumain. Amen. Kaya kapatid, no?
Habitual lateness is a sign of laziness. Yung lagi ka nang late. Amen? Kahit saan late ka. Amen? Ang late, ang maganda pa sa late, laging mabagal. Amen? Laging naiwan ng bus. Amen? Hindi excited. Ang late, hindi excited lagi. Mabagal eh. Amen? Alam mo yung late, lost all the excitement. Yan ang meaning ng late. Lost all the excitement. Late. Yan ang acronym ng late. Hindi excited. Amen? Pag nagtanggalan sa trabaho, una ikaw ang maalis sa trabaho. Amen? Kasi alam na hindi ka excited na sa trabaho. Hindi ka na masaya. Amen? Mukhang wala tayong oras. And number 3, be honest. Amen? Be honest in little things. Maliit lang na bagay yan. Huwag mong underestimate. Maliit lang to. Tamtax lang to. Okay lang to. Hindi. Be honest in little things. Amen? In Luke chapter 16 verse 10. Andyan na rin yan sa Matthew, no? Kanina sa ating binasa. Be faithful in few things and in big things. Amen? Luke 16 verse 10. Dishonesty, tandaan natin, will never be successful. Dishonesty will never be successful. Amen. Ang sabi dyan, Luke 16 verse 10, he that is faithful which is less, faithful also in much, and is unjust in the less, unjust also in much. Amen. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit, mandaraya rin yan kahit malaki. Kaya nakakatakot ang taong yan na pagkatiwalaan. Amen. Ipahawakan mo ng susi, delikado yan. Amen. Kaya mapatid, ang sabi ng verse 11, kung hindi yan mapagkatiwalaan sa kayamanan sa anang sanlibutan, sino magtiwala sa tunay na kayamanan? Amen. Mamon. Amen. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa pera, ay paano ka mapagkatiwalaan sa soul winning, sa mga Bible study, sa mga ministry, na yan ang tunay na kayamanan. Amen? Kaya mga kapatid, in verse 12, sino ang magbibigay sa iyo ng kayamanan? Wala. Hindi ka maging successful kung ikaw ay hindi honest sa maliit na bagay. Kaya nga sabi ng mga kasabihan, lagi natin nakikita, honesty is the best policy. Proverbs 19 verse 5. Proverbs 19 verse 5, na matatapos na tayo, no? A false witness shall not be unpunished. He that speaketh lies shall not escape. Amen. Kaya mga kapatid, honesty. Verse 9. Verse 9. Yan sa verse 9. A false witness shall not, verse 9, shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Amen. Kaya, be careful of our language sa ating pagsasalita. Amen. Baka ang pagsasalita natin na hindi naman totoo, yan, ikaw ang mapapahamak. Amen. Kaya pag mayroong mga nagsasalita sa iba, ay kapatid, huwag tayo muna magsalita ng ganyan kasi wala ang tao na ating kausap. Mas maganda yung tao nandito bago tayo natin pag-usapan. Kasi mahirap pag-usapan ang wala naman ang tao na ating pinag-usapan. Kailangan, bago natin pag-usapan ang tao, kailangan tawagin natin siya. Be honest in little things. Amen? Proverbs 18 verse 8. Proverbs 11 verse 8. 11 verse 8.
the righteous is delivered out of trouble. The wicked cometh in his stead. Amen? Ang mandaraya, hindi ka pagpalain ng Diyos. Amen? Hindi ka pagpalain ng Panginoon. Learn to pay our debt. Amen? Oo. Bayaran natin kahit konti, kahit maliit yan. Bayaran natin. Kasi pag hindi tayo marunong magbayad, wala na magtiwala sa atin. Pero kung marunong ka magbayad, malaki man yan, maliit, oo. Maraming tao ang magtitiwala sa iyo. Subukan ninyo mag-loan sa bangko. Pag maganda ang payment mo, kapatid, naku po, marami na naman ang offer. Ito na naman, maraming card. Kahit ayaw mo na, sir, ayaw ko na ng card na yan. Mamaya ipadala sa iyo. At magme-message niya, sir, nandyan na ang card mo, nandyan na ang credit card mo. Utang ka ulit. Amen? Bakit? Maganda. Maganda ka magbayad. Amen? Kaya be faithful in little things. Successful in little things become successful in big things. Amen. Pag success ka sa maliit na bagay, pag malaki, success na rin. Little things, if you manage properly, it will become big things. Mga quotation yan, na kinakuha ko, binabasa ko lang. Mga quotation yan. Successful in little things become successful in big things. Nahilig kasi ako sa mga quotation. Pag nakita ko maganda, kahit sa mga Facebook, lista ko kaagad yan. No? Yan nagagamit natin sa preaching. No? Dito pa. Sa mga business ito. Nothing start bigger. Every big things start from small things. Kaya huwag maliitin na maliit lang tong negosyo ko. Pagkatiwalaan ka ng Diyos ng malaking negosyo. Bakit? Magaling ka eh. Lahat naman ng negosyo na malaki, nagsimula yan sa maliit. Yung McDo, simula yan sa maliit. Yung mga Jollibee, nagsimula lang yan sa kariton. Amen? Yung KFC, nagsimula lang yan sa maliit na bagay. Amen? Maliit lang yan na litson-litson. Hanggang lumaki na. May mga franchise na. Yung isa nating kapatid, mayroon siyang business na kansi, bulalo. Ang kanilang simulan, sa kalye lang. Amen. Sa kalye lang sila nagsisimula. May tarapal lang. Eh ngayon, may franchise na. Amen. Kaya be honest in little things. Amen. Mag-honest tayo sa lahat ng bagay. Be honest, especially in our giving. Kaya dito natin pinapractice ang honesty pagdating sa pagbibigay, mga kapatid. Kaya turuan natin ang ating mga anak pa lamang. Turuan natin sila, give your tithes, be honest in your giving. Kasi ang mga bata, may income na. Isipin mo ang Christmas, maraming income ang mga bata. Pero maraming mga bata ngayon nakatanggap ng mga regalo, mga kapatid, sa kanilang mga ninong, pero hindi sila nagbibigay ng tithes. Eh, paano papagtiwalaan yan? Amen? Ng kanilang ninong. Kaya kung bata ka pa lang, dala-dala mo na yan. Ibe-bless ka ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng Leviticus, ang tithes kasi sa Panginoon. Leviticus 27 verse 30. Tithes is holy unto the Lord. Pag sinabing holy, kanya yan. Holy. Holy. Ang spelling niyan is O-L-Y. Hindi H-U-L-I. Holy. Hindi holy. Holy. Amen. Pag huli mo ang Diyos, huhulihin ka ng Diyos. Amen. Paano tayo mapagkatiwalaan ng 1,000 pa lamang? Naging hindi na tayo honest sa Panginoon. Be honest in little things and you will become successful in what you do. Amen. Be honest. Kaya this 2022, how God
can, ano yan? Trust me success. Number 1, kanina, be faithful. Number 2, be diligent. Be honest equals success. Amen? 3 bagay lang yan, kapatid. Oo. I hope nakatulong ang mensahe. It is my joy to see brethren success in all aspect of their lives because of the Word of God. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos ama sa langit, thank you God. You trusted us again, another success in our life. Kaya if the Lord speak to us through this message, habang tinutugtog ang awit paanyaya, kausapin natin ang Diyos. Please come, kneel down to God, and make commitment to God. Be diligent, be honest, be faithful sa Panginoon. Yan ang kailangan natin para pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng marami pang success sa taong ito. Kaya kausapin natin ang Diyos. Alam ko gusto natin ang tagumpay. Lahat gusto pagpalain ng Diyos. At inilatag na ng Diyos kung paano tayo bibless sa taong ito. Maging matapat lang tayo sa Diyos, una sa lahat, spiritual. Maging masipag tayo sa ating ginagawa. Maging honest tayo sa maliit na bagay. Bibigyan tayo ng malaking bagay pagkatiwala po tayo lalo ng Diyos. Sige, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for your great message. Thank you for the power. Thank you, Holy Spirit, for your guidance and wisdom that was bestowed upon the servant tonight. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Bless their commitment, O God. Ano man ang nilapit nila sa inyo, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, mga anak niyo. Thank you for your message. Thank you for the wisdom. And lahat po na-accomplish namin sa maghapon. I will bring back all the glory and honor to Thy name, O God. Kung wala kayo, wala po kami ma-accomplish. Kaya Lord, ang lahat ng papuri sa inyo lamang, Panginoon. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa Panginoon. At I hope you enjoy our service this evening. Amen. Tawagin na po natin ang ating answer. Amen. Pag-pray po natin ang ating kalagayan bukas. Amen. O ano ang mangyayari muli. Just
give the best offering because this is the first Sunday of the year. Natin mga handog sa Panginoon. Ngayon po tayo po ay manalangin dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa blessing ng inyong salita ngayong gabi, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kami maging steward, Panginoon, sa mga bagay na ibinigay niyo po sa amin, ministry, at ganoon po sa mga blessing na pinagkalap mo niyo po sa amin bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po maging steward po ang bawat isa po sa amin. Ganun rin po sa pagbibigay at sa mga ministry na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Dalangin po namin kami po ay maging faithful, Panginoon. At salamat rin po sa mensahero niyong ginamit. Pagpalain niyo po siya. At dalangin rin po namin sa aming pagbibigayan ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang tithes and offerings. Kayo po ang mag-bless nito, Panginoon. At magamit po ko sa ikalalago ng inyong bahay sambahan, Panginoon. At saka ikaabot pa, Panginoon, mga tao na hindi pa po nakakakilala po sa inyo. Pagpalain niyo rin po ang mga magbibigay, kayo po magbalik ng pagpapala po sa kanila bawat isa, Panginoon. Give them the cheerful hearts po sa kanilang pagbibigay. At anumang kasalanan nakita niyo po sa amin, humingi po kami ng tawad. Ito lang po aming samotalahin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. God bless as you give.
Lord. Amen. Great singing. Amen. And sana nandiyan kayo sa mga picture na yan. Amen. Kaya pag wala pa kayong picture dyan, ipadala nyo lang ang picture. Sila na lang gagawa ng paraan kung paano sila ilalagay dyan. Amen. Actually, hindi naman sama-sama yan. Amen. Magaling lang kasi ang artist natin. Amen. Sinamahan-sama niya. Amen. Kasi hindi naman tayo pwede mag-picture na ganong karami rito. Amen. Pwede, mga wala. May bakante pa dyan sa kulay blue sa taas. Para na kayong sa langit nyo na. At least mag-rapture, mauna kayo. Amen. Guys, salamat sa Diyos. Amen. Salamat pala sa mga nagbigay sa ating monthly amortization sa ating sasakyan. Amen. And yung sino pa, kung nais na mag-share para sa ating monthly amortization sa ating sasakyan, no, ay pwede kayong mag-commit pa, ano, sa ating monthly amortization para sa ating sasakyan. Amen. At salamat sa mga nag-commit na at nagbigay na. Amen. Salamat sa Panginoon. Okay, tayo po ay mawit ng isang closing song and prayer. Amen. Tayo po itaming lahat for our closing song. Awitin po natin ang hymnal 29, He Hideth My Soul. Hymnal 29, our hymnal books. He hideth my soul. Number 29 on the first verse. All together sing. How wonderful Savior is Jesus my Lord. How wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of our rock, where rivers of pleasure
bukas sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa ginawa niyo po sa buong maghapon. Salamat sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa church. Salamat sa aming pastor na patuloy niyo pong ginagamit upang ipahayag ang inyong salita. Salamat sa bawat isa, Panginoon, na kasama po namin ngayon sa maghapon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. At dalangin po namin anuman po ang mga dapat itama sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ay gamitin niyo, inawa ay daladala po namin ang iyong salita upang patuloy pong maitama, Panginoon, ang aming pamumuhay, Panginoon, bilang isang Kristiyano. Nadalangin po namin, Panginoon, ang pansamantalang pag-iwahiwalay po ng bawat isa. Ingatan niyo po ang pag-uwi, ingatan niyo po ang mga magmamaneho, ingatan niyo po, Panginoon, ang pag-uwi ng bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po ng safe travel ang bawat isa, Panginoon, at makauwi ng maayos at ligtas, Panginoon. At muli, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan, physical, spiritual, Panginoon, na bukas, Panginoon, kami po ay muli ay gamitin niyo po, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po, Panginoon, mapurit, maluwalhati sa aming buhay. Balik niyo po kami, Panginoon, sa mga susunod pang pananambahan. Patawad muli sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless po, and salamat po sa bawat isa. Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Daily by the Savior's side, are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood? My Jesus